Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalong-lalo na sa gawa. Sama-sama natin itama. Mga kapuso, nagpapatuloy po ang election series ng GMA News and Public Affairs. At ngayong umaga po, nandito tayo sa Captain Albert Aguilar Elementary School sa Las Piñas City. Isa po ito sa pinakamalaking voting place na may 39,137 registered voters na nakapaloob po sa 52 clustered precincts. Alam niyo po mga kapuso, ang karapatang bumoto, maliban sa nasa konstitusyon natin, meron din po tayong batas na sumisiguro na ang mga senior citizens, ang mga persons with disabilities at iba pang mga kababayan natin na with special needs ay mapapadali ang kanilang pagboto. Yan po ang Republic Act 10366. Tulad na lamang po ni Aling Elena at ni Jinky, nandito po sila. Practice lang po, 4 days na lang bago mag-eleksyon, samahan natin sila at alamin natin kung ano nga ba ang mga pwedeng tulong at assistance na maibigay sa kanila para mapadali ang kanilang pagboto. At para pumalaman natin ang karagdagang detalye ng batas na yan, kasama natin ngayon, Ms. Bianca Lapus, ang ating kinatawan mula sa COMELEC. Good morning, Bianca. Good morning, Okay, Ivan. isa-isahin natin, paanong assistance ba ang pwedeng extend sa ating mga senior citizens? For whatever reason, baka mahirapan silang pumunta. Ano-anong assistance ba pwede? Ang ating election officers ay gumawa ng every effort para lahat ng ating presinto na merong PWD senior citizen voters base sa election day voters list ay malagay sa ground floor. Okay. In cases na hindi maiiwasan na meron pa rin mailalagay sa upper floors, meron tayong emergency accessible polling places na pwedeng italaga or itayo sa bawat voting center. So kung wala nang available room sa ground floor, si election officer at si principal, pwede po silang kumuha o mag-rent ng isang makeshift tent na pwede nating italaga bilang accessible polling place. Okay, yung mga election day situations, darating si Lolo o si Lola, medyo nahihirapan, di niya makita yung pangalan niya, nakita na sa 3rd floor pala. Paano gagawin niya? Sinong kakausapin niya at anong pwedeng gawin para sa kanya? Okay. Una po sa lahat, katulad ng sinabi ko kanina, kung nasa ground floor po ang ating presinto, meron po tayong priority lanes. So ngayon, si BEI po ay kailangang i-prioritize ang ating mga senior citizens at PWD voters, kasama na po yung heavily pregnant women. So those who are on their 6th month of pregnancy. So kung nasa itaas po yung ating presinto, katulad po ng aking nabanggit, pwede po tayong mag-avail ng emergency accessible polling place. So lalapit lang dun sa BEI? Lalapit po tayo, yes. Lalapit po tayo sa BEI or we can ask any of our election officers on election day to ask whether or not there's an EAPP designated in our voting center. Okay. Kung si Lolo o si Lola, medyo malabo na yung mata. Hindi na niya makita, mabasa yung balota. Pwede ba siyang asistihan? Yes, pwede pong i-assist ang ating PWDs at senior citizens ng kanilang designated assistors. Pwede pong yung tao na in-indicate nila sa ating voters list, sa registration, kung hindi naman po available yon, si BEI po ang pwedeng mag-assist sa kanila. So the BEI can assist unlimited people. So as much as they can, they will assist the voters. May ibang tao pa tayo with special needs, halimbawa itong persons with disabilities, may mga other assistance ba na itinatalaga ang batas para sa kanila? Okay. So, pwede pa rin po, ating mga BEI po, they will be assisting all of our seniors and persons with disabilities. Ang gagawin po lang nila ay kailangan, kung manifest naman po yung disability at kailangan po ng assistance, the BEI should assist the person with disability. Kung ito po ay wheelchair bound, to ensure na they will be able to move around. Kung blind naman po, to be able to fill up the ballot. But again, meron po tayong security measures din. For example, we have to ensure that the ballot secrecy folder is in place, that they could vote. Okay, isa pa, isa na lang, yung mga hindi makapagbasa. Paano ba? Paano assistance yun? Yung mga hindi makapagbasa po, ganun din po, the BEI or any assistor na pinagkakatiwalaan ni voter can assist them in filling up their ballots. Okay, Ms. Bianca Lapus, maraming salamat sa pagbibigay ng impormasyon na yan. Mga kapuso, hindi ho hadlang ang kapansanan o ang edad o kung ano paman para tayo po ay hindi makaboto. So, tayo po magbabalik mula dito sa Captain Albert Aguilar Elementary School sa Las Piñas.